Morning. In the gospel, Jesus admonished his disciples to beware of the leaven of the Pharisees and Herod. He used the leaven as a metaphor that they should not be convinced by the enticements of the Pharisees and of Herod to leave or exchange him for them. Both the Pharisees and Herod represent power, the power of religion and government. Jesus was telling his disciples not to exchange him for them. In effect, Jesus was also saying not to favor the world over their love for God. Ang kalibutan mga igsoon, daghan kayo mga pangdani sa Kristohanong pangkinabuhi. Some of these are power, money, greed, popularity, lust, ego, self-centeredness, and many more. Daghan kayong mga butang nga pwede tang madani or mabira niini nga kalibutan even kung Kristohano na ta, no? Daghan mga kaparian nga nahulog sa gitawag nga bitag, sa gitawag nga gahom, kwarta, no? Huwag pagkasikat, no? Pagkahambugiro. You see that even happening now in our time, no? A lot of priests running for public positions tungod kay ang ilang rason kay baguho nila ang atong gobyerno para wala na korap. Isa ka semana ang nilabay, sila na ang nabag-o. Ang atong gobyerno maura gihapon korap. Okay? Og naapil na sila sa korap. Okay? And kita nato daghan kaayong mga religious orders karon nga panahon, mga madre, mga munghe, o uban pa nga mga religious orders sa simbahan nga mas daghan pag panahon sa kadalanan mag-apil-apil sa protesta, no? Dagag panahon mag-adto sa korte kay mag-file og impeachment complaint, no? Instead nga maghatag og higayon, mag-ampo, no? Mga igsoon, mao ni ang gitawag nga reality of our secular world. Og magbantay ta niining mga butanga. Let us be careful on these worldly things. We should not let ourselves be deceived by temporal enticements. Dili unta ta magpailad niining mga kadyotra or temporaryo nga mga pangdani niini nga kalibutan. Let us rather continue to be steadfast with our love and fidelity to Jesus through our words and actions. Magpabilin o magpadayon unta ta nga mahimong lig-on o makanunayon sa atong gugma o sa atong pagkamatinud-anon ngadto kang Ginoong Kristo pinaagi sa atong mga pulong o sa atong mga buhat. That it doesn't mean nga dili na ta mag-participate, no? But we have to remember dili na to ibaylo ang Dios ni ining mga butanga. That's what Jesus was telling his disciples in our gospel. Okay? Because Jesus was talking about yeast, no? Naghisgot siya bahin sa katubo, ang unahuna sa mga tinun-an nga bantong naghisgot ni ang atong Ginoo kay isa ra mga good kabuk atong pan, no? And Jesus was telling them nga, when I fed the 5,000, pila ka book basket na bilin? No? 12. They said 12. Ambot pasabot ni Kristo nga, hangtod karon wa gyapon mo makasabot. No? Nakita na ninyo ang akong gahom. Okay? Unya ang inyong gyapon hunahuna kay paan lang gyapon, kaon lang gyapon. No? Sometimes we already see God working in our lives, but yet we still don't understand that there is God. Okay? We still don't believe that there is God. How many times God has healed us in our sicknesses?
Kapila na mga panahon nga giayo ta sa Dios sa atong mga sakit, but still we doubt that God can heal us. Nagduha-duha gyapon ta nga kaya tang ayuhon sa Ginoo. How many times that God, you know, gave His provision para kanato, but why can still we believe that God can provide for us? Ngan di magyapon ta mutuo nga ang Dios makasangkap sa ato mga panginahanglan. Nga pila naman ka mga higayon o panghitabo nga sangkapan ta sa Dios sa atong mga panginahanglan. That's what God is telling us karong nga kabuntagon, mga igsoon, that we have to believe, you know. Pila pa man di ay kamilagro ang angay natong ma-experience aya ta mutuo nga naay Dios. Okay? Why are we still in bondage sa mga kalibutanon nga butang? No, a lot of people are still in the bondage of debt, no? Mga nagkainimong kapos sa mga utang, no? Uguban pa, no? I heard one person say to me that they're so proud that they have a 2 million debt. Naa sila'y utang nga 2 million. They're so proud of it nga kaya nila na ipanabi sa bisan kinsa nila nga makita nila. And matod pa nila, okay ra daw ng 2 million. Kay ang importante raman daw, di man pud kuno sila mga priso na as long nga magpadayon pa sila og trabaho. Okay? What if masakit ka, mamatay ka? Okay? Asa man na paingon nga burden karon, ana paingon nga kabugaton, kung mawala ka, masakit ka. Okay? Ang kuan ba nga nagsalig ta pag-ayo nini nga kalibutan? No? Why should we trust the world? Nag-ingon ang scriptures, we are of this world but not of this world. Ni ata ni ini nga kalibutan pero ang kalibutan mo'y dili tag-iya nato. We should always depend and trust on God. Not even our worldly nga mga riches, worldly nga kusog, worldly nga kaalam, dili ta magsalig ni ana. That's why we have a song that we sing here, more than anything. No? I love you, Jesus, more than anything. Kung masabtan nimo na nga Lord, love ti ka, labaw pa sa bisan unsang butang. Bisan pag mawala ang mga butang ni ini nga kalibutan, pero kung ang gugma sa Dios magpabilin kanimo, you still have everything that you need. Amen? That's what it means to put God first. Mo nang pasabot nga unahon nimo ang Dios. Kana bang tangtangan ka sa tanan nga butang niini nga kalibutan pero ang mabilin sa imo si Kristo. Manang ang pangutana karon nga kabuntagon, is Christ our treasure? Si Kristo ba ang gitawag nato nga bahandi nato? Kay mag-unsa man kung maangko nato ang tanan nga mga butang niini nga kalibutan pero wala tay Dios. For what would we gain if we have all the things in this world but we don't have God? Okay? Just try to imagine your life without God. Maybe ingon siguro ka nga okay raman. Yeah, mo asinso gyapon ka, no? Mo lambo ka. Yes, mo tinod may tabo na. But mo lambok ka tungod kay nganuman because of the standards of this world. Mo lambok ka. Pero moabot gid ang punto sa imong kinabuhi nga mablangko gid ka, no? Na ma-realize nimo nga dato ko pero wa mo koy kalipay. Dato ko pero akong pamilya gubot pas lupot, no? Daghan lagi ko kwarta pero napuno na akong balay sa pinalit sa akong kwarta pero gyapon ko malipay, di ba? Mo na mga igsoon nga magunsa ang tanan kung wala ang Dios. Mauna nga ato gyud ikanunay nga ipabilin ang Dios sa atong kinabuhi, dili nato sa ibaylo sa bisag unsa og ni bisan kinsa, no? Bisan pag sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, papilion ta. Ignon ta sa atong asawa nga, saman imong Dios o kaning ako. Bahala gid ka diha. Pilion ginako akong Dios. No?
Ambot lang kung ingana ba sa atong tubag, no? Kung naa na kita sa aktual nga sitwasyon, pero hinaot nga maugit unta na atong tubag. Amen. Next 10.